Spark? Alam mo po yun eh! Spark? Spark! Mama! Mukha lang maliit na spark pero madalas ay pinagmumula ng mga sunog sa bahay. Ako, saksakan ng peligro. Alam mo po yun eh! Ang babaeng kumuha ng bidyong ito, si Angel, mother of two. Ordinaryong araw lang daw nung papaliguan nila ng hipag niya ang kanyang 7-month-old baby. Pero ang masayang bonding biglang nauwi sa sigawan Alam mo po yun eh! nang sumiklab ang isang extension cord. Ibang spark ang nagpabilis ng tibok sa puso ni Angel. Hindi kakisigan ni Mister o kakyutan ni Baby, kundi ang literal na apoy mula sa extension cord. Paano nila mapapatay ang naturang apoy? At paano sila makakaligtas ng sanggol? Sa lahat ng mga artista sa GMA, saan kayo pinakamay spark? Nandiyan si Beauty Gonzales. O kunyari, nandiyan si Beauty Gonzales. Pakita mo yung feeling nung kinikilig ka, may spark ka. Ang spark kadalasan nating tinatahi sa usaping pag-ibig. Pero kung literal na spark ang pag-uusapan, hindi kilig kundi kilabot ang kaakibat niyan. Lalo pa at ayon sa tala ng Bureau of Fire Protection mula January 1 hanggang October 20 ngayong taon, electrical causes ang numero unong sanhi ng sunog sa buong Pilipinas. Sa 70,054 na italang fire incidents, 7,374 o humigit kumulang 43% ang dahil sa electrical problems. Tumaas ito ng 9% kumpara nung nakarang taon. Kamakailan lang din, nasunog ang extension cord sa bahay na ito. Mabuti na lang at mabilis ding naagapan. Ang bahay kaya ni na Angel? Aalamin natin mismo yan. Sa loob ng iskinitang ito kami tinuro. Dikit-dikit ang mga bahay. Sunog talaga. Mabuti na lang, eto at buo pang bahay. Ang kasamahan ko po sa bahay dito po is yung my partner and my baby po. Mother-in-law po, tsaka yung papa po nila, and then yung mga kapatid po. Kwento niya, nagsimula daw masunog ang extension cord ilang minuto matapos niyang isaksak ang isang electric kettle. Nakaubad na yung baby ko, doon siya umusok nung isasalang na namin sa planggana. Ang naging problema raw niya, tila na-trap sila ng anak dahil lang nasusunog na extension cord na kalambitin sa pagitan ng magkatabing pinto ng banyo, hagdanan at pinto ng bahay. Nag-i-spark po kasi yung baby ko nakaubad. Natatakot naman po baka may mga tumatalsik po. Because active pa yung electricity. There's always a danger if you pass through it. The probability of getting electrocuted is very high. Ang hipag ni Angel na si Charmaine, first time daw itong maranasan. Simula pa po nung pinanganak ako, dito na rin po kasi ako lumaki. Nagsumikap nga raw siya para makaiwas sa sunog ang bahay nila. Dati po ano lang kami, kandila, kabit lang po sa kapitbahay po. Nagkaroon po kami ng sariling kuryente. Ako na rin po ang nakapagpagawa po nun. Kung ganoon, bakit nagkaroon pa rin ng sunog? Pag-amin ni Angel, gumamit daw siya ng 2 extension cord na sinaksakan pa niya ng 2 electric fan at isang cellphone charger. Pagka alam na natin na hindi siya makaaya-arang tignan, mukha siyang dangerous na octopus wire na siya kumbaga. So, talagang hindi na siya safe. Mag-ingat din daw sa mga appliance na ginawa para uminit. Electric kettle is medyo malaki yung consumption niya sa kuryente kasi nga nag-generate siya ng heat. Mas okay na parang wala siyang ibang kasama ng gamit or appliances. Mas okay na may designated outlet. Mga kapuso, tandaan ang mga red flag ng isang extension cord na sasaktan lang kayo. Una, kapag ito'y sobrang luma na. Pangalawa, kung mayroon na itong punit sa kakagamit. At panghuli, huwag magbulag-bulagan kapag may amoy, sunog na. Naku, palitan na yan. Ang nagligtas sa buong pamilya at bahay, ang ilaw ng tahanan na siya nakakaalam kung saan nakalagay ang main breaker. Yung main namin na breaker, ito po siya.
Kaya nung binaba po ito, saka lang po na wala yung apoy. Panghuling habili ng eksperto kay Angel. First and foremost, we have to consider life first. Dapat kinuha yung baby, medyo nilayo dun sa lumiliyab na wire. Hala, ama po ulit! Nagawa pa talagang nag-video. Very vital na dapat mailigtas muna ang buhay. I'm super thankful po kasi safe po at wala pong nangyari sa bahay namin. Etong ilang relationship advice para sa inyo ng extension cord. Mas maiging unatin ang maayos sa mga kable kapag ginagamit para hindi mabilis uminit. Bumili lamang ng brand na pumasa sa pamantayan ng DTI o ng Bureau of Product Standards. Huwag ipatong sa basang sahig. Huwag gawing permanent wiring ang extension cord dahil ginawa ito para maging pansamantalang saksakan lamang. Iwasan ang octopus connection o yung maraming nakasaksak ng sabay-sabay sa mahabang oras. Malamang mag-overheat yan. At syempre, i-check ang kapasidad ng extension cord at huwag sosobra sa wattage limit dahil ito ang kadalasang sanhi ng overheat at short circuit sa extension cord. Pangalagaan ang relasyon sa kuryente para hindi tayo madali, okay? Dami mong alam, Kuya Kim.